Tayo po ay nasa series pa rin ng Order of Worship at ating pong pinag-aaralan yung iba't ibang bahagi ng worship service every Sunday. Ito po ay ginagawa natin dahil pag naintindihan po natin at naunawaan natin ang bawat bahagi ng ating worship service every Sunday, ay malaki po ang tsansa na makapagpa-participate po kayo meaningfully and beneficially dito po sa ating gawain. At gusto ko pong ipaalala, ito pong order of worship ay mula po sa una hanggang wakas, ay ito po ay buo po ito, no? Hindi po ito chop o pwede kang pumasok sa kalagitnaan, pwede kang pumasok sa pangalawang bahagi, kundi ito po ay talagang inaayos po natin para ang buong worship service ay ipinapaalala sa atin ang ebanghelyo. Kanya po for the past 2 Sunday, nakita po natin ang pasimula ng service is call to worship. Okay, tinatawag po tayong sumamba sa Diyos. Ibig po sabihin yan, magpuri tayo sa Panginoon. Dito po tayo ay umaawit, nagbubunyi tayo sa Diyos. We are called to worship God. We are called to praise Him. At tayo ay nagmamalaki. Hindi tayo nagmamalaki sa Diyos, kundi ipinagmamalaki natin siya. Yun ang unang part. Kaya tayo umaawit na buong saya. And then, part po ay, pagkatapos po noon is confession. Dahil tayo po ay maaring meron tayong nagawang kasalanan at hindi tayo karapat-dapat. Ibig sabihin, kasi pag tayo lumapit sa Diyos, dahil siya'y banal, kailangan pong merong part ng confession kasi siya ay banal at tayo kanyang bayan, tayo ay dapat maging banal din sa kanyang harapan. And then ngayon pong umagang ito ay yung third part na po, itong pangangaral. Pakikinig natin ng salita ng Diyos, binabasa natin ng salita ng Diyos, and then pinag-aaralan po natin ito. At kung titingnan po natin ito, ang lahat pong ito ay ginagawa natin to remind us of the gospel. In fact, we cannot worship God acceptably if there is no gospel. Kaya we are called to worship God, we are called to boast on Him because we have been forgiven, we are saved by the gospel of Jesus Christ, and now we are confessing our sin because there is forgiveness. Merong pagpapatawad, kaya tayo naghahayag ng kasalanan because of the gospel. And then ito pong pangatlo is reminding us of the gospel, preaching and listening to His word. Kaya ngayon pong umagang ito, ang pag-aaralan natin, how do we listen to the word of God? How do we listen to the word of God? Now, ang proposition ko po, ayon po dito sa ating binasa sa James chapter 1, itong binasa kong talata, somehow it gives us an instruction how to listen. Okay? Kanya po, ito ang aking proposition. Ang Diyos po kasi ay nagsimula ng gumawa ng kanyang mabuting gawa sa atin through the gospel. Now, yan po ay nilulubos ng Diyos. Gusto ng Diyos na yung pinasimulan niyang gawa sa atin through the gospel ay tatapusin niya. Dahil yun ang commitment po ng Diyos. He will complete His good work in us. Now, His good work in us through the gospel will be perfected at ito po ay magtutuloy-tuloy through the gospel din. By His word. Kanya po, when we listen to the word, dahil ito po ang gagamitin ng Diyos para maganap, malubos yung kanyang mabuting ginawang pagliligtas sa atin through Jesus Christ, kailangan po natin ang tatlong P's. P. Kailangan po natin to prepare ourselves in listening to the Word. And then yung pangalawa po, kailangan natin i-practice ang salita ng Diyos and then to persevere. So that is prepare, practice, and persevere. Yan po ang kailangan natin on our part para po malubos ang pagliligtas sa atin po ng Diyos. Now, so yun po ang aking proposition. Para po malubos ang kagawain ng Diyos sa atin, we need to prepare ourselves in listening to the Word, and then we should have a heart to practice it. And then while we are practicing it, let us make make tawag dito, pangako, okay, a promise to persevere in that
word that we heard from the Lord. So, una po, why do we need to prepare ourselves? Pangalawa, how are we going to practice what we hear? And then yung pong pangatlo, why do we need to persevere? Now, una po, why do we need to prepare? Kailangan po nating i-prepare yung sarili natin when we are listening to the Word of God dahil nga po, ang Diyos ay nagsimula na ng kanyang mabuting gawa sa lahat sa ating sumasampalataya sa Ebanghelyo. Lulubusin po ng Diyos ang kanyang mabuting ginawang ito sa atin sa pamamagitan din ng pangangaral, pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kailangan nating ihanda yung sarili natin. Every time the gospel or the word of God is being preached. Now, yung konteksto po dito sa binasa nating mga talata sa James chapter 1, yung binasa ko pong talata, yung pong mga sinusulatan ni James dito, parang nami-misunderstand po nila yung kanilang trials as Christians. Na iniisip nila, itong mga trials na dumadating sa kanila ay mga temptations ng Diyos. This is the context. No? Now, si James po ay kinaklaro niya ito at nire-remind niya na hindi sila tinutukso ng Diyos by them undergoing trials. Dumadaan sila sa trials pero wag nilang iisiping sila'y tinutukso ng Diyos. Kaya si James sabi niya, no, hindi nanggagaling sa Diyos hindi kayo tinutokso ng Diyos pag kayo'y dumadaan sa mga pagsubok. Dahil, sabi niya, ang Diyos ka ang dahilan. Binigyan kayo ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. That is the gospel. Bakit niya kayo tutuksuhin? In fact, kaya ngayon dahil ipinanganak na kayo ng Diyos sa isang bagong pag-asa, part na kayo ng kanyang new creation, makinig kayo nang maigi, ihanda ninyo ang inyong sarili every time you hear the gospel. So, yun po ang pinaka-konteksto dyan, na hindi sila tinutukso ng Diyos by them undergoing trials, kundi sila dapat nakikinig pa sa salita ng Diyos dahil sila ay ipinanganak na sa isang bagong kapanganakan sa kanyang new creation. Kaya po yung verse 18 na binasa natin kanina ay pinapaalala yan ni Santiago. Sa mga readers po niya, no? So sinasabi niya, so instead of complaining about your trials because you have believed the gospel, now you should be ready. Dapat maging handa kayo to receive the gospel, the word, by humbly submitting to it. Okay? Kaya instead of complaining about your trials, every time the gospel is preached, because this is the instrument that God is used to bring you to a new birth, humble yourself, receive it. Sabi po ni James. Kanya po ang punto ito mga kapatid, ang Diyos po nagsimula na siya ng mabuting gawa sa atin. When we accept the gospel of Jesus Christ, tayo nga po ay kinumpare sa mga first fruit, unang bunga ng new creation. Dahil ang Diyos po, babaguhin po niya ang lahat ng ito. Ang plano po ng Diyos ay makisama siya sa tao. Kanya-kanya po, ang Diyos, re-renew niya ang creation niya. Ang una niyang ni-renew ay tayo. Tayong maninirahan sa new creation. By the gospel, tayo ang ipinanganak ng Diyos. Kaya, sabi ni Santiago, instead of complaining about your trials because of the Word of God, whenever it is preached, be attentive. Humble yourself. Receive it. Okay? Humble yourself. Yun po ang dahilan kung bakit tayo mag-prepare. Pansinin po ninyo, yung ginamit pong salita dito ay yung receive with meekness the implanted word. Itinanim na ang salita ng Diyos sa atin pag ikay sumasampalataya kay Jesus Christ. Nandyan na yan. At yan po ay batay sa covenant promise ng Diyos na itatanim niya ang kanyang kautusan sa ating puso, itatanim niya yung kanyang salita sa ating puso, iuukit niya sa ating mga isip ito. Kaya implanted word. Nasa atin na ang salita ng Diyos na magliligtas sa ating kaluluwa. Kaya
every time it is preached, you humble yourself. Because that word can save your soul. Sinasabi po lang, that word can save your soul. Kanya po, lahat po ng mga followers ni Jesus, lahat po ng mga tagasunod ni Kristo, kay Kristo sila po ay ipinanganak ng muli by the gospel. Okay? At tayo nga po ay ikinumpara sa first fruit. In fact, tinawag tayong first fruit of His new creation. Ang ibig pong sabihin niyan, tayo na maninirahan sa new creation, sa new heaven and earth, tayo ang unang bunga ng Diyos to prepare us for that new creation. It is, kanya po, every time the gospel is preached, let us be attentive. Okay? Now, how do we prepare ourselves? Binanggit po dyan. Paano natin ihahanda yung sarili natin sa pakikinig ng salita ng Diyos? Well, sinabi po dyan, okay, whenever we listen, ito po, be attentive, not argumentative. Okay? Every time the gospel, the word of God is preached on a Sunday like this, let us be attentive. Okay? Not argumentative. Look at verse 19. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Now, pansinin po ninyo yung salitang the righteousness of God. Sa pamamagitan, ang ibig pong sabihin yan, sa pamamagitan po ng mensahe ng Ebanghelyo, ginaganap po ng Diyos, pine-perfect ng Diyos yung kanyang right work of righteousness. Because the gospel is God's work of righteousness. Ang Ebanghelyo po, yan, sa pamagitan po niyan, gumagawa po ng matuwid na gawa ang Diyos sa lahat ng sumasampalataya. At para po maganap, maging perfect, makompleto, ang work of righteousness ng Diyos atin through the gospel, we need to be attentive every time it is preached. Okay? Pag nakikinig po kayo ng Ebanghelyo, nais po ng Diyos, i-perfect niya yung mabuting gawa niya sa ating mga buhay. Kaya kailangan hindi tayo argumentative. Okay? Now, tingnan po ninyo ang mga sinabi dyan. Be quick to hear. Anong ibig sabihin yan? Be attentive. Okay? Mas mabilis kang nakikinig. Okay? Kasi po, pag reluctant ang isang tao, ang isang Jesus follower, yun po, pag reluctant siya, nag-aatubili siya. Okay? Siya po, yung pong reluctance yun will block the acceptance of the truth. Pag nag-aatubili ka, anong sasabihin ng pastor? Baka patamaan na naman niya ako. If you are reluctant like that, you will be blocking the acceptance of the truth. Kaya, be quick to hear. And then sabi diyan, be slow to speak. Maging mabagal ka sa pakikinig. Alam mo ninyo yung mga Hudyo, ang konteksto po dito, mga Hudyo sinusulatan ni Santiago Jews are mostly argumentative. Okay? Kaya sabi niya, be slow to speak. Mabagal ka sa pagsasalita. Huwag ka agad magsalita. Pakinggan mo muna yung mensahe. Okay? Maging attentive ka. In fact, si Solomon po sa Ecclesiastes chapter 5, ay binanggit niya ito. Pag ang isang tao raw po ay pumapasok sa bahay ng Diyos, lumapit daw po siya sa Diyos to listen. Lalapit siya sa Diyos hindi para magsalita, kundi para makinig. Okay? Para makinig. At wag daw po siyang dalos-dalos sa kanyang pagsasalita. At ingatan daw po niya ang kanyang puso na wag dalos-dalos na magsalita ng anumang salita sa harapan ng Diyos. Kaya po ang nangyayari, pag po nangangaral, parang ang Diyos, kinakausap niya ang mga sumasamba. So instead of talking, yung pangatlo, slow to anger. Okay? Slow to anger. Anong ibig sabihin yan? Kasi there are times po, ang anger na arose when the Word of God, somehow tinatamaan ka. Sa halip na ikaw ay makinig, sa halip na ikaw ay magbago, a person can get angry. Okay? Kasi ang word, ang truth, can offend. Di ba? Ang katotohanan, lalo-lalo na yung katotohanan ayaw mong aminin, ay nakaka-offend yan.
Kaya slow to anger. Huwag kayo agad magalit. Allow the word of God to cleanse you. Okay? To complete God's work in you. Yun po ang sinasabi diyan. Kasi po pag argumentative po ang isang Christian while listening to the word, nag-argue siya sa kanyang isip. Alam mo ninyo, that is not conducive for a humble spirit to be changed by God. Kasi po, every time the Word of God is being preached, there is a power that can cleanse us. Nililinis po tayo ng salita ng Diyos. At para mangyari po yung paglilinis ng salita ng Diyos, we need to be attentive. Quick to hear, slow to speak, slow to anger. Why? Kasi sabi niya, because the anger of man does not contribute to the righteousness of God. Sabihin, ang Diyos, kumikilos siya, tinutuwid niya tayo, gumagawa ng isang matuwid na gawain ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya, let's not be argumentative. Yun po that is the preparation. Sa halip na po, kontrahin natin ang salita, sanggahin natin, let us humble ourselves and accept it. Because it can save our soul, sabi po dun sa talata. Naalala ko yung isang kwento. Meron daw pong isang mayaman nung nauso yung microscope. Siguro narinig yun yung kwentong ito. Nakwento ko na ito one time pero gusto kong... mayaman pong lalaki, na-invento yung microscope and then naging curious siya. Kasi sabi nila, yung microscope, nakikita mo sa pamagitan nito yung mga bagay na hindi mo nakikita from your naked eye. Kaya bumili siya ng microscope at tingnan yung bigas na kanilang kinakain, sinasaing niya. Tapos linagay niya yung bigas at sinilip niya sa microscope, nakita maraming gumagalaw doon, maraming mga germs. Alam mo niyo anong ginawa niya? Tinapon niya yung microscope. Sa halip na hugasan niya yung bigas, okay, tinapon niya yung microscope. Okay? Don't be like that. That's the point, no? Because the Word of God, when it is preached, because we are all sinners, magkakasala po tayo sa isip, kung ano pa, will search us. Kanya, huwag tayo magagalit. Okay, let's be attentive. Allow God to do His work. Linisin niya tayo because that Word will save our soul. And then, meron pa pong further preparation po, ayon po sa talata. Sabi diyan, put away. You put away. Ano po yung pong salitang put away diyan ay sa Tagalog ay alasin. Literally, it means hubarin tulad ng maruming damit. Put away. Ano raw ang aalisin natin to prepare ourselves in listening to the Word? Lahat daw po ng marumi, lahat ng makakahadlang sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Put away. Yan po ang dapat nating gawin. Aalisin daw po natin tulad ng maruruming damit ang lahat ng marurumi at makakahadlang sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Ano po yan? Well, so 1 Peter chapter 2 verse 1, sabi ni Peter, lahat daw po ng masasamang kaisipan laban sa kapwa. Okay? Lahat daw po ng pandaraya at pagkukunwari at inggit. Okay? Lahat daw po ng paninirang puri. Ulitin natin. Lahat daw po ng masasamang kaisipan laban sa kapwa. Lahat daw po ng pandaraya at pagkukunwari at inggit. Lahat daw po ng paninirang puri sa kapwa. Alisin daw po natin yan tulad ng maruruming damit. Dahil yan po ay makahahadlang sa pakikinig at sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Okay? Now, pansinin po ninyo mga kapatid, ito po ay tungkol sa relasyon natin sa ating kapwa. Now, parang sinasabi, hindi tayo pwedeng maging handa sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos sa atin kung yung ating relasyon sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga taong malalapit sa atin, ay hindi po tama. Nakakahadlang daw po ito, kaya ito'y dapat nating alisin. Yun po ang sabi ni Santiago. Now, pansinin nyo, it's either ang aalisin natin ang lahat ng nakakahadlang na ito or ang salita ng Diyos. Mamimili tayo dyan. It's either itong mga bagay na ito aalisin natin o aalisin natin yung salita ng Diyos. Pero alam natin anong mahalaga.
salita ng Diyos. Bakit? Dahil, sabi ni Santiago, the implanted word that could save our soul. Mas mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya aalisin natin ito para dumiretso, metalab, makapangyarihan ang salita ng Diyos dahil ito ang magliligtas ng ating mga kaluluwa. Ine-emphasize po ni James yan. Yung ito ang magliligtas ng ating kaluluwa. Kasi yung katawan natin, ito po ay mamamatay, masisira, pero dahil ligtas na yung ating kaluluwa sa new creation, we will have new bodies. Kakaroon tayo ng bagong katawan dahil ligtas na po yung ating kaluluwa. At pagdating sa resurrection, we will have new bodies. Kasi nga po, tayo ay mga new first fruit na ng new creation. Kaya pakinggan natin lagi ang salita ng Diyos. Kasi kinukumpleto ng Diyos yung ating salvation. And then, pero di lamang po preparation, kailangan din po ng practice. Kaya po yung pangalawang P is practice. Now, how do we practice the message of the Word of God, the gospel? Kailangan po natin i-practice to. Yun po ang sabi. Okay? But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So kailangan daw po natin i-practice ang salita ng Diyos. Hindi lamang natin ito pinakikinggan. Kung hindi natin daw ipapractice, we are deceiving ourselves. Mari pong ang isang tao, matuwa siya, at maring i-congratulate ng tao ang kanyang sarili, ay, narinig ko na yung message. Okay na ako. Siguro, meron na akong pabor sa Diyos nito. Narinig ko na yung message eh. Maring ganun po ang isip ng tao, nakapag-service na ako, at narinig ko na, tinamaan nga ako sa message, meron sinabi si pastor na parang ako yung kinakausap, parang ganon. And then, okay na siguro ito. Sabi niya, no. Ang isang tao pong ganun ang isip niya, narinig niya yung message, natuwa siya, willing-willy pa siya, and then sabi niya, okay na ako. No. Sabi niya, pag hindi mo pinractice ang iyong narinig, you're only deceiving yourself. In fact, mas malaki pong pananagutan, mga kapatid, ang nakarinig, nakaalam ng mensahe ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, pero hindi niya po ito pinractice sa buhay. Okay? Mas malaki ang pananagutan niya kasi alam na niya yung kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi niya ito tinupad, malaki ang pananagutan niya. Kaya sa Bible, dinidiscourage yung theoretical knowledge of spiritual truth. Dinidiscourage mo yan sa Christian at saka sa mga Jews. Na wag magmamalaki ang isang tao dahil narinig niya yung salita ng Diyos, dinidiscourage yan pag hindi niya ipapractice. Bakit? Dahil malaki ang pananagutan. In fact, sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 12 verse 47, ang aliping nakakaalam ng kagustuhan ng amo niya, ngunit hindi naghahanda at hindi gumagawa ng kanyang tungkulin, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Yun po ang sa mga talinagan ng Panginoon na kinumpare niya ang isang taong nakakaalam ng kalooban ng Diyos, pero hindi naman niya ito gagawin. Sabi niya, mas tatanggap ng mabigat na parusa yung taong yun dahil alam niya yung kalooban ng Diyos. Now, how do we practice then? Kung mahalaga yung practice para maganap ang salita, ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, how do we practice? Well, ito po ang sabi doon sa illustration, no? Na habang nakikinig daw po tayo ng salita ng Diyos at nagiging maliwanag ang salita ng Diyos sa atin, parang kinakausap tayo ng Diyos, huwag daw po nating kalimutan yung ating natanggap na mensahe. Okay? At binigay po ang isang ilustrasyon dito ni Santiago kung papaano tayo dito kinumpare po ni Santiago sa ang isang taong nakikinig lamang pero hindi niya isinasagawa. Ang ilustrasyon ni Santiago ay ito, ganito. For if a man is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. Yun ang ilustrasyon ni Santiago. Inalintulad ng isang tao nakikinig pero hindi niya pinamumuhay ang kanyang narinig sa isang tao raw pong pinagmasdan na maigi yung kanyang mukha sa isang salamin, talagang sinisiyasat niya, tiningnan niya na maigi ang kanyang sarili sa salamin,
uh, may muta ba siya dyan? O meron bang kulangot yan? Tinitingnan niya kasi iniisip niya baka merong hindi ka nais-nais sa kanyang mukha, sa kanyang sarili. So matagal niyang ini-examine yung kanyang sarili sa salamin. Yung malaking salamin pa, talagang tinitingnan. And then, pagkatapos, paglabas niya sa bahay, nakalimutan niya ano itsura niya. Okay? Dahil sa maraming distraction, nagtrabaho siya, marami siyang kinausap, nakalimutan na niya. Now, ganyan daw po ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naman niya gagawin. Parang ganito, nakikinig ka sa message, willing-willy ka, tuwang-tuwa ka, tulad ng iba, ngayong umaga nakatingin sa akin. No? Tapos yung iba, nangingiti-ngiti, parang ako yung kinakausap. Willing-willy ka, parang ikaw kinakausap. Parang maliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Kinakausap ka talaga ng Panginoon. Parang gano'n, no? Kitang-kita mo yung sarili mo at manghang-mangha ka. Lord, kinakausap mo para sa akin ang message nito. And then, paglabas mo dito, wala na. Nakalimutan mo na yung sinasabi sa iyo ng Diyos. Nakalimutan mo na yung kiliti. Naalala mo yung joke. Joke na lang. At yung message sa iyo, yung pagtatouch ng Diyos sa iyong isip, sa iyong puso, nakalimutan mo na. So ano po ang ibig sabihin yan? So when you're listening to the message, whether sa church, whether sa your nakikinig ka sa podcast or whatever, pag meron kang narinig na salita ng Diyos na para sa iyo, akma sa iyo, okay? Pinapakita sa iyo ng Diyos ang iyong sitwasyon, ang iyong worry, ang iyong guilt, or whatever ang pinapakita sa iyo ng Diyos. Panghawakan mo yan. Paglabas mo sa bahay, sigurado marami kang kakausapin, meron kang gagawin, meron kang paplanuhin, pero yung narinig mo, huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan. Okay. In fact, pag meron kang pagkakataon na gawin yung sinasabi ng Diyos sa iyo, immediately gawin mo. Para hindi mo makalimutan. That's how to practice it. Hindi ka lamang naaliw, hindi ka lamang na-comfort ng Diyos, hindi ka lamang kinausap ng Diyos, kundi mismong yung narinig mo na alam mo. In fact, pag nangungusap po sa atin ng Diyos, it always relates to our lives. It's either God is preparing you for something or God is correcting you. Maaring ikaw ay tinutuwid ng Diyos sa isang pagkakamali. Pag narinig mo ang anumang instruction ng Diyos, do it immediately. Huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan. That's how you listen to the Word of God. Okay? First, you be attentive and then listen attentively. And then, pag kinausap ka ng Diyos, you make up your mind, your heart, that you will practice it. Immediately po yan, mga kapatid. Dahil kung hindi, paglabas mo, bless na bless ka, wala na, makalimutan mo na. At hindi po yun ang tamang paraan. Now, moving on, tapos na ako sa message ko. Okay. And now, moving on. Yung pong pangatlo. Now, ulitin ko yung aking proposition. Para po magpatuloy, makumpleto yung mabuting gawain ng pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Ebanghelyo, una, kailangan nating ihanda yung ating mga sarili, and then kailangan nating i-set out na i-practice natin yung ating narinig, and then yung pangatlo, we need to persevere. Kailangan po nating mag-persevere doon sa message. Look at verse 25. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Now, pansinin po ninyo, we need to prepare, we need to practice, but we need to persevere. Okay? Kailangan po tayong magtiyaga sa paggawa po ng mensahe. Okay?
Now, why do we need to persevere? Bakit po kailangan? Mga tatlong reasons. Number one, we need to persevere because freedom can only be attained when we persevere. Okay? Para makumpleto po yung kalayaan, yung pagliligtas ng Diyos sa atin, we need to persevere. Freedom, yung kalayaang pinapangako sa atin ng Diyos, matatagpuan lamang, mararanasan lamang po ng isang believer yan pag siya po ay nagpatuloy. Okay? Now, doon po sa binasa natin, yung pong mensahe ng Ebanghelyo ay tinawag na perfect law of liberty. Okay? Yan po ang sabi dyan. The gospel is the perfect law of liberty. Yan po ang tawag sa Ebanghelyo. Now, perfect law, dahil si Christ po na gospel, Jesus Christ is the gospel, siya po ang kumumpleto ng Old Testament laws and the prophets. Kaya ang tawag sa gospel is the perfect law. Because si Jesus Christ po ang nagkumpleto, ang nag-fulfill ng mga sinabi sa Old Testament, mga laws and the prophets. Kaya sabi ng Panginoon, nung siya'y dumating, hindi ako dumating para alisin ang law and the prophets, kundi dumating ako to fulfill them. Para kumpletuhin sila, para ganapin sila. Kasi yung mga sinulat niyan sa Old Testament is about me. Kanya, sabi niya, kaya ang gospel is the perfect law. Pero hindi lamang po yan, tinawag dyan na perfect law of liberty. Okay? Na ibig sabihin, kung magpapatuloy ka sa Ebanghelyo, sa mensahe ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo, tiyak na mararanasan mo ang kalayaang idudulot nito sa iyo. Kalayaan kasi ang pinapangako ng Panginoong Jesucristo, para maganap yung kalayaan, kailangan magtuloy-tuloy ka. Ibig sabihin, pag ang isang tao nakarinig ng Ebanghelyo, hindi niya pinractice niya, pero hindi siya nagtuloy-tuloy, in the middle or malapit na sa end, tinigilan niya ang pagsunod, hindi makukumpleto yung freedom. Yung kalayaang ipinapangako ng Panginoon sa kanya. Ano yung freedom na sinasabi? Yung pangakong kalayaan sa kasalanan at kalayaan sa kamatayan na bunga ng kasalanan. Doon tayo nililigtas ng Panginoon. Okay? Kalayaan sa kasalanan. Malaya na tayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Malaya na tayo sa paninira ng kasalanan sa atin dahil nakilala natin si Kristo. Kaya natigil na tayo sa masasamang bisyo. Natigil na tayo sa samang ugali. Natigil na tayo diyan dahil narinig natin ang pangangaral tungkol kay Kristo. Naniwala tayo. Kaya nagsimula na ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Okay? Okay, lahat tayo may kanya-kanyang bisyo bago natin makilala si Kristo. At natigil na yon. Pero magaganap po yung pagliligtas sa pagpapatuloy. Kasi meron pong nakarinig, lumaya na sa bisyo, lumaya na sa kasalanan, pero hindi siya nagpatuloy, bumalik. Bumalik siya. Okay? Kanya ang Panginoon, si Santiago, sabi niya, you persevere because it can save your soul. Okay? Sabi po ng Panginoong Kristo sa John 8:31-32, to the Jews who had followed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Pansin nyo, naniwala na sila, pero sabi ng Panginoon, kailangan yung panghawakan, magpatuloy kayo. Sa inyong pagpapatuloy, doon lamang ninyo malalaman ang katotohanan. At yung katotohanan malalaman nyo habang kayo'y nagpapatuloy, yan ang magpapalaya sa inyo. So, kailangan magpatuloy because freedom can only be attained. Alam natin po yung katotohanan ito. Okay? Meron pong nagsimula na, ligtas ni sila, nawala na yung masasamang bisyo, masamang ugali, pero dahil hindi sila nagpatuloy, bumalik. Hindi na kumpleto. Okay? Hindi po na kumpleto. So yun po ang unang dahilan.
Total freedom. Okay? And then yung pangalawang dahilan, ito po yung pangalawa. Blessing is only promised to those who persevere. Yung pong pagpapala ay pinangangako lamang po sa mga nagpapatuloy. Sabi po sa talata, He will be blessed in His doing. Yung pong salitang in His doing dyan, yung kanyang pagpapatuloy. Pag siya'y nagpatuloy sa message, he will be blessed in what he does. Pag nagpatuloy ka, doon sa iyong pagpapatuloy, that is the blessing itself. Okay? That is a blessed move. Kaya si Santiago po dito sa chapter 5, para po paalalahanan yung mga sinusulatan niya na magpatuloy sila hanggang sa pagdating ng Panginoon, ibinigay niya pong halimbawa ang isang magsasaka. Yung magsasaka sa Israel na sabi niya, yung magsasaka sabi niya, matyaga niyang hinihintay yung early and late rains. Okay? Kasi doon sa Israel, pag sila po ay nagtanim, meron tinatawag silang early at saka late rains bago sila mag-harvest. Yung early, pag po naghasik sila naghasik po sila, ay hihintayin nila yung early rain. Kasi yung early rain po, yun ang magwawater nung kanilang tinanim. So tutubo yung kanilang itinanim. Pero bago nila anihin ay hihintayin nila yung late rain. Na bago po talagang lubusang mag-bloom at lumago yung kanilang tinanim, magpapaulan uli ang Diyos, yung late rain. At hindi nila harvest yung pong tinanim nila hanggang walang latter rain. So hihintay nila yung early rain and latter rain. Now, and then pag nangyari na po yon, then they will harvest. Ano ang point ni James? Ang point po is be patient. Magpatuloy ka. Okay? Hold on to what you have heard until you feel the blessing. Hanggat hindi mo nararanasan yung pagpapalang ipinangako, huwag mong bibitawan ang iyong narinig. That's the point. Because the blessing is only promised to those who believe. In fact, isa pa pong halimbawang binanggit ni Santiago dito ay si Job. Si Job, yung patience ni Job. Sabi ni Santiago, naalala niyo si Job? Kung papaanong nag-complain siya, kung papaanong dahil nag-complain siya sa Diyos, marami siyang pagsubok sa buhay at nagko-complain si Job, pero nagtiyaga po siya sa pananampalataya niya sa Diyos. Anong nangyari kay Job? Sabi ni James. Sabi niya, dinoble ng Diyos yung blessing sa kanya. Maring ganun po mangyari sa atin na tayo pagkatapos nating marinig ang mensahe ng Ebanghelyo ay dumadanas tayo ng mga pagsubok at sometimes naiisip natin parang ganito na lang ang buhay ko. Kung kailan ako tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa salita ng Diyos, lalong maraming mga trials, then parang natutukso ka ng bitawan ang iyong narinig, sinasampalatayanan. Pero sabi ni Jeff, no. Naalala niyo si Job? Si Job, he was complaining about God's dealing with him until he experienced the blessing of God. Dinoble ng Diyos ang blessing niya kay Job at si Job ay nagkaroon ng clear knowledge of who God is. Nakilala pa ni Job kung sino ang Diyos. So, yung pong blessing is promised to those. Babasahin ko po yung verse 11 na yun. No? As you know, sabi niya, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's experience and had seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Yun po ang sinabi po ni Santiago dito. So mga kapatid, finally, bakit kailangan natin mag-persevere? Kailangan ho natin mag-persevere because there is a difference between virtue and vice. Virtue, ano yung virtue? Mabuting ugali. Ano yung vice? Hindi yung bisyo yan. Pwede nating bisyo. Yung masamang ugali. Okay?
Kailangan nating magpatuloy sa salita ng Diyos because there is a difference between virtue and vice. Pag sinabing virtue, yung developing good habits. In developing virtue, kailangan po nating magpatuloy, mag-persevere sa isang good habit. Hanggang tamuin natin yung blessing ng good habit na yun. Dahil pag hindi tayo nagpatuloy na ma-develop yung virtue, good habit, we will go to vice. Vice. Hindi si vice ganda. Bisyo, yung vice. V-I-C-E. Ito po yung masamang ugali. Pag hindi ka nag-persevere sa virtue, babalik ka sa vice. At hindi mo na kailangang magpursige para bumalik ka sa vice. Babalik at babalik ka sa vice. Babalik kasi yun ang default mo. Yun ang default natin. Kaya kailangan nating mag-persevere kasi pag hindi ka nag-persevere, babalik ka sa dati. Kasi yan ang default mode mo. Okay? So you need to persevere. Kanya po, I don't know, hindi ko, nag-ano lang ako, nanghuhula lang po ako sa inyo dito na baka siguro meron akong tatama siguro, kahit na 1% lang, tatama ako dito. No? Yung pong iba sa inyo, hindi na kayo nagpapatuloy, nakikinig na lang kayo. At bumalik na kayo sa dati. Hindi na kayo dating kasigasig nang una niyong marinig ang Ebanghelyo. At ngayon, bumabalik na kayo sa default mode niyo. Pakinig-kinig na lang, pa-attend-attend na lang, pero walang pagbabago. At yan po ang hindi kalooban ng Diyos. Gusto pong lubusin ng Diyos ang pagliligtas niya sa inyo. Freedom. Gusto po, tuloy-tuloy po yan, kapatid. Hindi po yan nasusukat sa taon. Tuloy-tuloy. Kasi pag hindi ka nag-persevere, ang default mode po natin, balik tayo sa dati. Kaya po merong perseverance, mga kapatid. So, in conclusion, and in my appeal, una sa mga Christians, I would just want to remind you of my main point. The full blessing of the gospel after it has been implanted in our hearts comes as we grow in our spiritual understanding of its message. Magaganap po yung pagliligtas sa atin ng Diyos habang lumalago tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ng Diyos sa atin ay hindi po pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na, wala ka nang dapat malaman. Ang Ebanghelyo po, lumalago tayo sa pagkaunawa dito. At habang lumalago tayo sa pagkaunawa natin sa mabuting balita po na tinanggap natin sa pamagitan ni Kristo, lumalago po yung ating pagkakilala sa Diyos at lalo nating nararanasan yung kalayaan. Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa tukso ng dyablo, kalayaan sa namamuhay tayo bilang bayan ng Diyos, mararamdaman natin yung kalayaang sinasabi ng Bible. Okay? Magiging malaya ka, magiging fulfilled ka sa iyong Christian life. Yes, merong mga troubles. Yes, merong mga trials. Pero yan dahil lumalago ka sa pagkakilala mo sa Diyos and you are persevering, yung kalayaang sinasabi sa atin ng Panginoon, mararanasan pa natin yan. Ang ating pagsamba sa Diyos magiging meaningful. Kauhawan natin yung pagsamba natin sa Diyos because we know who God is. Okay? Kanya po, yan nangyayari yan as we are listening, we are persevering, we are practicing the Word of God. So, yun po ang main point po. Now, doon po sa mga not yet believers, not yet followers of Jesus. Again, baka po tumama ako dito, meron akong kinakausap dito. Doon pa sa hindi sumusunod kay Jesus. Ito po ang appeal ko po sa inyo. Ang eternal plan po ng Diyos ay yung establish niya yung kanyang kingdom on earth. Para po makisama ang Diyos sa atin on earth. Iyan ang eternal plan niya. From Genesis 1 and 2, makita natin, yun ang layunin ng Diyos, to live with man.
In fact, parang pwede kong illustrate ito eh. Kaya may simbahang ganito. Ito po ay ayon sa plano ng Diyos. Gusto ng Diyos na manirahan siya kapiling ng tao. Napansin ho ba ninyo kung anong simbahan? Hindi yan tulad ng mall. Okay? Hindi yan tulad ng ano, tawag dito? Ng event place. Okay? Hindi yan tulad ng ano, yung sa SM yung may malaking palaruan ng mga bata. Pansin niyo yung simbahan. Ang simbahan is where we meet God. Bakit may simbahan? Kasi ever since siya na ang gusto ng Diyos, to live with man, to live with us. At dito po halimbawa din sa simbahang ito, this is where we meet God. This is where we meet God. Okay? Pinag-uusapan natin yung Diyos. Nagpupuri tayo sa Panginoon, nag-worship tayo sa Diyos, nagkukonfess tayo sa Diyos dahil because of the gospel. Yan po ang plano ng Diyos ever since. Kanya po, lahat ng tumanggap ng Ebanghelyo, tayo ang unang bunga ng new creation ng Diyos. Kasi darating ang panahon, yung pong ipinangako ng Panginoon, the kingdom of God will come, will fully come. Okay, nagsisimula na sa church kasi nga ang church, ito ang dito na naninirahan ng Diyos atin. Pero ang eternal plan po ng Diyos ay yun. Siya po ay makikipanirahan sa atin on earth. Now, pag hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon ito, ang plano po ng Diyos, gusto niyang, balik ako. Genesis 1 and 2, ganun po yun. Pero sa Genesis 3, nagkasala ang tao at nahulog siya sa pagkakasala at lumayo siya sa Diyos. Pero simula po nang magkasala si Adan at si Eva, yung original plan po ng Diyos na yun ay tutuparin niya. Isinulat po ang kautusan, nagpahayag ng prophecy, mga prophecies, yung Old Testament, yung Law and the Prophets, ay pinangako ng Diyos na darating siya, muli niyang i-restore ang plano niya ang kanyang paninirahan sa tao, kasama yung tao. And then Jesus Christ came. Dahil si Jesus Christ ang katuparan ng pangako ng Diyos. At si Jesus Christ, dumating siya ang kaganapan ng lahat ng sinabi ng Diyos. Kaya perfect law of liberty. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya? Pinakita niya ang paghahari ng Diyos. Anong ginagawa niya? Nire-restore ni Jesus at ang lahat ng bunga ng kasalanan. Nire-restore niya ang lahat ng pangit, lahat ng masama. Pinagagaling niya yung mga may sakit, linilinis niya yung mga may ketong, pinalalayas niya yung mga demonyo, pinakita ng Panginoon kung paano maghari ang Diyos nung dumating ang Panginoon. At namatay ang Panginoon para bayaran yung kasalanan, para tuluyan na pong gapiin ng Diyos ang kasamaan at kasalanan nung namatay si Jesus sa krus. Lahat po ng kasamaan, tinalo po ng Diyos sa pamagitan ng katawan, kamatayan ng Panginoon. Pero nanalo po ang Diyos noong ma-resurrect uli si Jesus. Noong mabuhay pong muli ang Panginoon, pinakita ng Diyos na natalo niya ang lahat ng kasamaan. At then, ipinangaral na yung Ebanghelyo. Tayong mga nakarinig ng Ebanghelyo, ipinanganak tayong muli. Tayo ay kasama na sa new creation. Now, yung mga hindi pa mananampalataya ito, inaanyayahan po tayo ng Diyos, kayo ng Diyos. Kung hindi pa kayo sumusunod kay Kristo, inaanyayahan po kayo ng Diyos na makasama doon sa kanyang kaharian. Pagdating po kasi ng panahon, darating muli ang Panginoong Jesucristo, itatatag po niya ang lubusang perfect kingdom of God on earth. Babaguhin ng Diyos ang lahat, there will be new heaven and new earth. And then lahat po ng mga ipinanganak na muli, papasok sila doon. At ang mga anak na po ng Diyos ang maghahari na dito po sa mundo natin ngayon. Hindi na po yung mga politikong corrupt. Okay? Hindi na po yung mga politikong gano'n. Ipakikita po ng Diyos sa pamamagitan natin ang paghahari ng Diyos. Kaya ang sino mang hindi pa tagasunod ni Kristo ay inaanyayahan doon po sa eternal plan ng Diyos niyan. Paano? Pagsisisi, repentance, and believing on Jesus.
as the Messiah. That is, yun po ang paanyaya ng Diyos. Kaya ito, may simbahan ito, larawan ito ng Diyos. Kasi mo, katabi natin, Jeds. Katabi, ano pa? Okay, ito larawan ito ng Diyos. Naghahari sa atin ng Diyos dito. At dahil nga po niligtas tayo ng Panginoon. So, yun po ang paanyaya ko sa mga hindi pa sumusunod kay Kristo dito. Now, paano natin pinapakita na sumasama tayo doon sa paanyaya ng Diyos? By baptism. Sa pamagitan ng bautismo. Ang bautismo po kasi, yan ay inuutos sa atin ng Diyos para sabihin sa atin ng Diyos, kabahagi ka na kay Kristo, kasama na kay Kristo, kaya kasama ka na sa kanyang kaharian. Yan din po ang pinagbubunyi natin every Sunday. When we come here, we are the redeemed people. Yan ang nire-rehearse natin every Sunday. When we come here, we are rehearsing that. We are worshiping God. We are confessing our sin. We are listening to His Word. And then we respond. And then we go out to the world as the people of God. Yan po ang nangyayari every Sunday. Amen? Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Damahin po natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kasama po natin ang Diyos dito sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Siya po ang ating sinasamba, pinasasalamatan, pinagpapahayagan at hinihingi ng kapatawaran ng ating kasalanan. At ngayon po, kinakausap tayo ng Diyos bilang Kanyang bayan sa Kanyang salita. Pinapaalala sa atin kung sino tayo sa Kanya at kung ano tayo sa Kanyang dakilang plano sa Kanyang sanlibutan. Tayo po, sabi ng Bible, ay unang bunga sa Kanyang new creation. Kaya mamuhay po tayo bilang Kanyang mga bagong nilikha sa Kanyang new creation. Ipahayag po natin siya. Pamuhay natin ang ating bagong kalagayan. Aming Amang Diyos, dito po sa lugar na ito na inyo pong pinrovide sa amin, kung saan tuwing linggo kami nagtitipon para sambahin ka, para magpahayag kami ng aming mga kasalanan bilang iyong bayan. At ngayon para pakinggan ang iyong mga salita. Nang sa ganon ipamuhay namin ang iyong mga salita at nang sa ganon malubos ang iyong pagliligtas sa amin. At maranasan po namin ng kalayaan na ginanap na po ni Kristo, kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kabulukan, kalayaan sa kamatayan, at kalayaang paglingkuran ng Diyos dito sa mundong ito. At o Diyos, nawa ang aming pagkatawag, ang pagtawag mo sa amin ay talagang ipamuhay namin to araw-araw. Dahil kami ang iyong hinirang sa mundong ito at sa buhay na ito upang patutuhanan ang iyong pagka-Diyos sa lahat ng tao. Aming Amang Diyos, panalangin ko po na kami maging tapat kami kay Jesus na iyong anak, na siyang nagligtas sa amin, na siya ngayon ang naghahari sa langit at sa lupa. Maging tapat kami sa kanyang kaharian. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus.